dati ang ating nasyon ay isa lang. Mankind were one community. And Allah sent prophet with glad tiding and warning, and with them He sent a scripture in truth to the judgment between people in matter wherein they differed. O ibig sabihin po pala, ang tao sa panahon noon ay isang paniniwala lang sila, iisang relihiyon. At ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta para sa malinaw na kapahayagan na mula sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ipinadala niya rin ang kanyang salita, yung divine scripture, para mag-judge, ipaghuhusga between sa mga tao at sa mga nagkakabukod-bukod dito. So ito po yung katibayan na kahit iangat pa natin ang kasaysayan sa mga unang panahon pa lang, meron na talagang relihiyon. Ang relihiyon ito ay hindi nagkakaiba, talagang isa lamang. So yun po ang ating maibibigay na ikino-connect natin sa panahon na ipinaliwanag ni Ustad Kamar dito sa bansa natin na ang Islam ang unang relihiyon na dala-dala mula sa Middle East, dito sa sinasabi nating desert land, dahil doon po nagsimula ang sangkatauhan, sa gitnang silangan na yung sangkatauhan. So hanggang sa nakarating po sa ating bansa dito sa Pilipinas na tinatawag natin ngayon, na meron pong Muslim na nakarating at ang daladala ng reliyon ay ito yung Islam, na daladala ng iisang community lang, ibig sabihin iisang paniniwala lang ng lahat ng nilalang sa mga naunang panahon. Opo. Mashallah, mashallah. So, malinaw po yung talagang pag inuugat natin yung mga kasaysayan upang sa ganon magkaroon ng bird eye view ang ating mga manonood at mga nakikinig. So, kung ganon, kung iisa lang ang ating talagang relihiyon magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung original religion for mankind, ika nga, di ba? Meron tayong samahan ngayon na mga brothers, the original religion of mankind. Ito po yung Islam, ha? Ngunit sa paglipas ng mga siglo, marami ng mga binago. Mga lumalabas at tumubo at bigla na magsusulputan kung ano-ano dahil sa malikot na pag-iisip ng mga tao. So, alhamdulillah, katulad ng sinabi natin doon, mula sa kung ito ay original religion, pagdating sa bandang dulo na, malapit na sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ngayon, yung huling henerasyon tayo, ay yung henerasyon ni anak ni Maria. Paano bang sinabi ng Islam? Ano ba yung kasaysayan, ano ba yung aral sa Islam tungkol sa paligid, o ano ba yung umiikot sa buhay ng mga tao noon sa panahon ng Isa alayhis salam? Paano sila manampalataya bilang mga Muslim sa kaisahan ng Allah sa aral ng Islam? Ito yung halimbawa, isinilang na ang Isa and then naging pinili siya ng Allah bilang tagapangaral sa mga tao upang iparating ang original religion for mankind. Inshallah, brother Ustad Abdul Jabbar. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ito napakalaga na malaman natin o di matuklasan natin ang kasaysayan kung paano nagmula ang Islam sa ating bansa, o di kaya paano nagmula ang Islam nung ito ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, lalo na si Propeta Jesus alayhi salatu wasalam. Ang pinakadiwa ng Islam, ang kusang pagsuko o pagtalima sa kagustuhan ng Diyos ay inihayag kay Adam na nagpamana nito sa kanyang mga anak. Ang lahat ng mga sumusunod na mga revelasyon kina Propeta Noah, kay Propeta Abraham, kay Propeta Moises at Propeta Jesus, at ang pangwakas kay Propeta Muhammad ay naalinsunod sa pahayag na yaon. Mashallah. Na kinapapalooban ng ilang mga paliwanag upang bigyan ng kahulugan ng ugnayan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang tao at ang tao at ng tao at ang kanyang kapaligiran. Sa makatuwid, ang anumang pagkakasalungatan sa mga inihayag ng reliyon ay itinuturing sa Islam na sangkap ng gawa ng tao na ipinasok sa reliyon. Ang katayuan ni Jesus sa Judaismo at Krisma ay isang halimbawa nito. Halimbawa, ang mga di-Muslim ay namamangha kapag natuklasan nilang si Jesus ay binanggit sa maraming talata sa banal na Quran. Binibigyan din ng banal na Quran ang mga maalagang aspeto sa pagkasilang ni Propeta Jesus, ang kanyang misyon at ang kanyang pag-akyat sa langit. Gayon din naman ito ay nagbibigay hatol sa mga paniniwala ng Kristiyano hinggil sa kay Propeta Jesus.
O saan ba nanggaling, o sino ba ang mga ninuno ni Propeta Jesus alayhi salam wassalam? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, إذ قالت امرأة إمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر الأنثى وإني سميتموها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسنا وقفها زكريا كلما دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, nung isinalaysay niya ang kung saan nagmula si